Hi guys! Welcome back! So, nandito tayo sa Red Trees. So, ito yung activity namin ngayong araw na to kasi naghahunting kami ng mga red trees. Kasi dito na kami since katatapos lang ng Thanksgiving at autumn na nga. So, ito lang talaga yung sinasadya ko na makita, yung mga red trees. Wala pa kasi gano'n sa Springbank. So, ayan guys. Nandito siya sa tapat ng school na Lord Nelson. So, itong school na to para lang to sa mga citizen PR. So, dyan dapat mag-aaral ang anak ko. Pero since hindi pa siya pwede, so baka mag-transfer na lang siya dyan. So, ayun. Ang ganda ng weather. Kasi hindi siya gano'n kalamig. Unlike last week, sobrang lamig. So, itong red trees na to, sobrang lapit lang niya sa amin. Like, mga 5 minutes walk lang siya. So, yan, kita nyo yan. So, napaka-stressful itong week na to para sa akin. Kasi nga, medyo malungkot yung Thanksgiving nga namin. Pero syempre, thankful pa rin kasi naka 3 years na. Bale, ito na yung 3rd time na nag-Thanksgiving kami dito sa Canada. So far, hindi pa ganun kalayo yung narating natin. Kasi medyo struggle pa kami. Lalo na po sa PGWP kasi wala pa po siyang update. So, 6 months na kami naghihintay at kinakabahan na rin kung ma-refuse. So, okay lang din naman siya ma-refuse guys kasi ang dami nga doon nire-refuse ngayon yung balita ko. So, since family app na kami, sobrang tagal ng application. Iba inabot ng 7 to 8 months. Pero nakailang web form na rin kami. So, imagine nyo kung gaano kahirap yung PGWP. Nakakala namin is napakadali na lang kasi graduate ka. Pero, napakahirap siya. So, imagine, mas mahirap lalo yung PR. So, grabe din yung sisi ko. Kasi sana hindi na lang pala kami sumabay sa application. Since family application kami. Pwede naman kasi ako mag-apply sarili ko. Like, pwede ako mag-apply for bridging work permit. Kasi parehas lang naman kaming full-time. At saka yung mister ko, mas mabilis siguro kung single application. Kasi sabi nila mas mabilis nga naman pag single application. Like mga 1 month lang. 1 month. So, yun guys. So, medyo struggle pa talaga. Hindi pa tayo ganun ka-fulfill. Kasi, nakakaalinlangan nga kung makakuha ba tayo ng 3 years work permit dito sa Canada. So, maintain status pa rin tayo. Tagal na. Nakakaba kasi wala pa. Hindi pa kami makarenew ng mga work, ng health card. Kasi yung health card, gusto nila physical na may PGWP ka na. Tapos, isa pa sa mga kinakabahan ko is malapit na yung vacation, holiday sa December. So, hindi kami pwede rin lumabas ng Canada. Kasi kapag lumabas ka ng Canada, automatic mawawala na rin yung status mo, hindi ka na rin makapag-work. Stop working ka na.
So, syempre thankful pa rin kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung work namin. Yun naman yung tinawag namin sa IRCC na kahit na tumagal pa ng ilang taon, so maghintay lang daw ng decision, tuloy-tuloy pa rin naman yung work. At yun nga, kasi syempre ang dami talagang backlog ngayon. So imagine yun yung backlog. Maraming student, mga work extension ng mga close work permit, tapos mga work extension din na para doon sa mga nag apply ng PR, decision. So napakadaming backlog. So ayun lang guys, update sa amin dito. So di pa ganun. So, di natin sure kung uuwi na ba talaga tayo or ano ba mangyayari. So, napaka-uncertain pa rin. Una, confident kami na may extend pa kami. Pero sa ngayon, parang wala nang guarantee talaga. Parang nagkakatotoo na yung sinasabi ng mga vlogger, mga negative na yun nga, mahirap na nga daw sa Canada. Pero yun nga ang mahirap dito, yung process talaga. Kung gaano naman kabilis para sa amin yung paghanap ng work, gano'n naman po kahirap yung work extension permit sa amin. So yun lang, yun lang, parang hindi na ako nakakatulog na maayos kasi imagine ko na anytime, yung sinabi na stop na talaga, wala tayong magagawa. So yun lang guys. So ito lang yung maganda highlights natin for this week. Yung magagandang red trees dito, ito talaga yung mga hinahanap ko lagi dito sa Canada, lalo na pag autumn. Ito yung pinaka best season para sa akin. Sana, syempre, habang nandito tayo, sulitin na natin kasi hindi natin sure na anytime pwede tayong pauwiin. So, ini-enjoy na lang natin. Kasi di ko rin ma-imagine eh. Yung iba nagtataka paano kami nakakapag-work pa rin. Siyempre, kung nag-stop kami nga ng work, mabuhay ba kami dito sa Canada? Siyempre, isipin nyo, mauubos ang pera nyo dito kapag wala kayong work. So, kailangan, mas makakatipid pa kung umuwi na lang. Kaysa naman magbayad ka ng renta dito na wala ka namang, hindi ka naman makakapag-work, diba? Kasi yung iba, dami kasing umuwi sa Pilipinas na naantay nila yung PGWP approval nila. Sa Pilipinas na nila inihintay. So, hindi na sila naghanap ng full-time work. Di ko alam kung paano nila naisip yung gano'n. Nakakatakot na possible na hindi ka na makabalik. Dahil nga doon, wala ka pang work. So, yun. Talagang importante dito talaga may work ka pa rin. Kasi nakadepende rin yung process mo ng permanent residency sa permanent ng full-time na work mo dito. So, nakakaingit pa nga iba kasi kahit part-time lang sila, na-approve na yung PGWP nila. Pero kami kasi, so kami couple kami dito na nag-work. Parang hindi pa rin. So, yun sa naman baka, kung hindi namin maintindihan bakit ganun. So, tudasal na lang tayo guys na ma-extend pa tayo ng another 3 years dito sa Canada. Kasi sa bridging work permit, 2 years lang naman yung work. Pero pwede pa mag-extend ng another 1 year. So, late ko lang din nalaman. Kung nalaman ko lang din, nag-research pa ako, di sana, yun na lang yung in-apply ko para sa akin. Kasi, mas mabilis kung PGWP mo is a solo applicant. Hindi ko na iniintindi yung para sa anak ko. Importante yung isa sa amin, makakuha ng work extension. Kasi, sa ngayon, as in talaga total 6 months wala pa rin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Hello guys. So, bago muna tayo mag-house tour, papakita muna natin yung labas. So, ito yung labas ng bahay. So, makikita nyo, ang ganda ng mga puno. So, dito sa area namin, yun yung nagustuhan ko dito. Kasi, maraming mga puno. Kasi yun ang mga gusto ko. Kahit lumang bahay lang siya. Basta, maraming puno. Kasi maraming mga bagong tingnan yung mga subdivision dito sa Canada. Pero mga bakanteng lote na hindi ganun karami. So nakikita nyo yan sa likod ko. Ang ganda. So hindi pa siya ganun ka yellow. So yan guys.
So, hindi natin kaya lumabas ng matagal dahil nga sobrang lamig. Pero gusto ko talaga yung naglalakad-lakad dito. Kasi ang dami ng mga puno. So, yan. So, pasok na po tayo. So, medyo magulo lang yung kitchen. So, ito yung kwarto ng anak ko. So, napakagulo. So, talagang magulo talaga yan. So, sa second room, ito yung sa kasama namin sa house. So, matagal na namin siyang kasama. So, yan. Napakagulo ng kwarto kasi nga siya. Ganun talaga yung mga lalaki. Wala siyang time maglinis. At ito yung master's bedroom namin. Wait lang. Patayin natin yung ilaw. So, may kita nyo ang daming mga closet dyan. So, yan ang mga gusto kong mga storage. Marami. So, lagayan ng mga luggage, mga comforter. Punta na tayo sa master's bedroom. So, simple lang yung master's bedroom namin. So, hindi pa ako upgraded sa chair. Nag-work at home ako pero hindi ko talaga, napakasimple lang ng table ko. So, yan guys. At ito yung pinaka favorite spot ko, yung pool. So, ito yung sala namin. So, malubag siya.
So, ito yung living room. Sobrang lawak ng living room na to. Tapos, nandito yung kitchen. Punta tayo sa toilet. So, ito yung toilet namin. Medyo marumi siya, guys. Huwag na. So, baba muna tayo sa basement. Maganda yung basement niya. So, check muna natin tong garage. So, ang ganda ng weather. May araw, pero sobrang lamig. Yan, guys. So, wala naman nakapark dito. Kasi safe naman sa labas. So, hindi naman namin kailangan ipasok ng sasakyan dyan. Kasi, araw-araw naman kaming lumalabas. So, baba muna tayo sa basement. So, medyo mahirap magsalita. So, ito guys ang basement. Maganda siya. Ang ganda ng kwarto. So, dito pa lang sa basement may privacy na. So, meron ditong mga ano ba tawag dyan? Bodega. So, dito sa basement, nandito yung laundry namin. Sa basement, dito pala sa laundry, napakalaki ng room. Parang, ano na siya, pwede na siyang pang kwarto. At ito yung CR sa baba. So, ayan guys. May jacuzzi siya. Di pa ako nakakaligo dito. Yan. So, di ba mas maganda yung CR ng basement kaysa dun sa main washroom sa taas. So, itong bahay na to is 3 bedroom. Pero meron ding isang room. So, bale 4 bedroom. Kasi may isa pang room sa basement. So, tingnan natin yung room. Bedroom dito sa basement. Hanapin ko lang guys yung switch. Hindi ko kasi makita yung switch niya. Yung dilim. Yung bar. So, maganda iparent itong basement na to kasi parang may privacy siya. May sariling, parang may sarili siyang ref, saka mayroong pantry, may sink, diba? So, kahit siguro kung nagre-rent ka dito, okay na yung may wash, ano ka, may sarili kang lutuan, may electric stove. Pero ito kasing bedroom na to, bakit kaya wala siyang ilaw? So, yan guys, meron bedroom dito na, ano. So, ito guys yung bedroom. So, dito natutulog yung landlord ko pag nandito sila. Kasi nga from Toronto pa sila. So, occasionally, pupunta sila dito. So, nag-stay sila dito. Ito yung pinaka, ano nila, sa basement. So, yan, ang ganda talaga ng basement na to. So, binuksan ko lahat ng ilaw kasi sobrang dilim. So, yun nga guys, ito. Ang ganda ng ano niya. Ang laki, napakalawak. Parang na kasi nung wala nakita namin itong house na to, parang okay na sa amin kahit sa basement kami. Kasi nga may privacy. Tsaka yan, ang laki ng TV nila. Tsaka may TV, di ba? So, ito lang, para sa lahat ng mga nakikita ko mga house tour, parang ito na yung para sa akin, ito na yung magandang basement. Kasi meron siyang sala, may dining table, tapos meron pang mga mga appliances. So, okay na yan.
So, patayin na natin. So, ito guys, sobrang ganda. Kasi meron siyang ref. Diba? Napaka-importante nitong ref na to. Wala siyang laman. May wine room pa. So, napakalawak talaga. Kaya nagagandahan ako dito sa bahay na to kasi ang luwag niya eh. Napakalaki. Parang pang family itong basement. Maganda to pa rent sa buong family. At saka meron pa siyang room. May mga extra bed. So, ganito lang kalaki yung bedroom niya. So, simple lang siya. So, nakikita nyo, maganda. Ang ganda talaga, di ba? So, basement pa lang to, guys. Parang dito pa lang, parang ano mo na, talagang makakapag-concentrate ka sa work mo, work at home. So, may peace of mind ako dito sa basement na to. Tsaka, ang ganda nito mga drawers. Tsaka, ang daming mga sampayan. At saka, mas gusto ko yung ganito na washing machine. Kasi doon sa dati namin nire-rent, ano siya, yung para bang nagkapatong siya. So, ito naman yung CR. So, meron siyang jacuzzi, guys. Pero hindi pa ako nakaligo dyan. Kaya mas maganda itong washroom na to kaysa dun sa amin, sa taas. So, yan. At mas maganda yung shower niya. So, parang pang-couple din tong washroom. Ang ganda ng color, oh. Yan. So, natutuwa talaga ako dito sa, ito yung mga storage, mga electric. So, ang luwag. Ang ganda, di ba? So, talagang may privacy ka talaga dito sa basement na to. Parang kahit hindi ka na umakyat sa taas para magluto. So, nandito na lahat. So, akit na tayo. So, ito guys, yung basement sa likuran namin. Garahe pala, sorry. So, ito yung mga storage house. At ito yung daanan papunta sa backyard. So, bababa na tayo sa basement. So, ganito kalaki yung basement nila. So, ayan guys. Ito yung gazebo. So, ito yung napaka-surprise dito sa kwarto na to. Sa bahay na to, na napaka-simple lang siya sa labas. Pero meron palang magandang pool sa likuran. So, maganda dito mag-barbecue, yung mag-host. So, yan. Yung pool na yan, malalim sa gitna, mga 8 feet. So, dyan nagpa-practice yung anak ko mag-swimming. Sobrang lamig sa labas, hindi ko talaga kayang tumagal. Kasi nga grabe yung autumn dito. Parang kasing yung temperature niya, kasing ano na. Wait, naiwan ko pala yung slipper ko sa labas. So, ayan guys. So, itong kwarto namin, para sa akin ito na yung pinaka magandang kwarto dito sa Canada. Kasi, syempre, kasi nga, meron akong pool na view. Tsaka sakto-sakto sa akin kasi nag-work ako remotely. So, pag nai-stress ako, parang nakatulala lang ako dito sa pool na to. So, magda-dive lang ako dyan. Pag hindi ko nakinaya yung trabaho ko, tatalon lang ako sa pool. So, ayan guys. So, itong room na to, ito naman yung sa anak ko. Pakita ko lang. So, natutulog siya kasi kailangan niya nang magtulog paghapon.
So, may kasama na talaga siyang study table. Tsaka yan, yung game chair. Dinonate lang yan. So, yun. So, ayan guys, lumabas lang tayo. So, ito yung room namin. So, ayan. Ito yung barbecue. So, mahilig sila mag-barbecue pag summer. So, parang package na yan dito sa Canada. Kasi pag summer talagang yun lang yung time na nakakapag-party-party sila, nakakapag-host ng mga guests, yung mga bisita sa iba't ibang province. O, yan. So, yan. Medyo marumi yung pool. So, yan yung labas. So, ang ganda ng mga garden dyan. So, ito yung mga, ano ba meron dito. So, ba't sila yung mga panlinis ng pool nandito nakalagay? So, ayan guys. Ang laki ng pool dito. Pero sa personal, parang hindi naman siya ganun kalaki. So, yan. Sobrang lamig. Grabe. At ito na po yung gazebo. So, maganda mag-party dito. Swimming party. So, balik na tayo sa room natin. So, ito lang yung maganda dito sa part na to kasi nga, salamin yung parang glass door lahat. Welcome back guys. For today's video, papakita ko sa inyo yung mga clothing haul ko for the past few months. So, inipan ko to within 3 months before Thanksgiving. Kasi may mga sales ngayon, lalo na parating na yung Black Sale dito sa Canada. So, syempre, change season na tayo before winter. So, yun. May mga maraming sales ngayon. Sale. Super sale. So, itong shorts na to, since yung mga ibang damit ko dito galing pa sa Pilipinas. So, mas maganda itong mga shorts dito. Kasi ano siya. Itong shorts na to, $10 lang to. Sale siya. So, nabili ko to sa Ardeen. So, $10 lang. So, hindi ko sure kung ano yung, ito, may original price siya, $15 plus tax. So, ang ganda ng tela nito guys, pangtulog siya kasi gusto ko talaga yung mga ganitong fabric, yung may pagka, ano siya, furry. So, yan. So, maraming colors nito, may white, red, pero syempre, isa lang yung binili ko para meron akong pambahay dito kasi mas kailangan ko to. Napaka-comfy niya. So, bukod pa dyan, so may mga sales din sa Levi and Rose. So, first time kong bumili dito. So, ang gaganda din ng product nila. So, nakita ko mga pantulog din siya. Medyo, medyo pricey siya kasi nga ang ganda ng quality niya. Sobrang lambot. So, nabili ko lang dito is itong socks, itong medyas na to. So, $4 to original price. Nabili ko lang siya ng mga 1 point something dollar. Kasi nga yung mga medyas ko mga butas-butas na. So, yan. So, after 2 years ko, nakabili na ako ng bagong medyas. So, kasi pag natutulog kami dito, talagang hindi ako makatulog ng walang medyas. So, sobrang lamig nga dito. So, ang ganda niya. So, yun. Ang daming sales ngayon. Yun, talagang lagi akong dumadaan sa store na yun. Talagang nag-aabang ako kasi gusto ko magkaroon ng items nila. Napakaganda ng quality ng products nila. At next naman is itong Victoria's Secret. So, second time ko nang bumili ng Victoria's Secret. Sale din nun. So, talagang hinahantay ko talaga mag-sale yung mga buy one, take one, o kaya buy two, take two, yung mga laging may deals. So, itong mga underwear na to, so, ang gaganda niya. Pero medyo manipis nga lang siya. Actually, hindi ko gusto yung tela niya kasi sobrang nipis. Pero, syempre, maganda yung brand. So, itong mga to is nasa worth, may $12, $10.
So, ang total nito is nasa $30 kasama na po yung tax nun. Kasi buy two, take two siya. So, ayun guys. So, nagpapalit talaga ako ng underwear every year kasi nga nabubutas after ilang months. Hindi tumatagal sa akin yung mga underwear. Usually, mga 3 to 4 underwear per year lang ako. So, next naman natin is yung clothing haul na naman. So, syempre, for the past few months, siguro from September. So, nakaipon na naman ako ng mga clothing dress na gagamitin ko for Thanksgiving at saka pang Christmas party na rin. Kasi nga, syempre, itong mga palapit na yung holidays, mas kailangan natin ng mga mas maraming events. So, kailangan prepared tayo sa mga occasions, parties. Sa office, may mga occasional na events din. So, papakita ko sa inyo yung mga favorite collection ko. Pero bago yan, meron pa akong nabili sa Urban Planet, sa Forever 21. So, favorite brand ko rin to kasi ang ganda nga ng quality. Kahit sa Pilipinas pa lang, yun na talaga yung binibili ko. So, ito guys. So, ang ganda nito. Pang-office siya. So, nabili ko lang to. $20 lang siya. So, ang ganda niya. Sobrang lambot. Actually, pangalawang bili ko na ito. Last year, meron ako nitong white. Ginamit ko rin siya. Ginagamit ko rin siya pang office, saka pang travel. Since ang ganda nga ng tela niya, furry, yan. Parang, nung sinuot ko to, parang ayoko na siya hubadin. Kasi nga napakalambot niya sa katawan, tsaka napaka-warm niya, na kahit di mo na kailangan mag-jacket. Napaka-warm. So, ayan. So, turtleneck. So, may talaga ako sa turtleneck. So, ang next naman is yung ito. Itong mga damit na to, lahat to, iisang brand lang siya. So, guys, ngayon, papakita ko naman yung mga collections ko. So, mga Dynamite collections. So, ito yung mga nabili ko sa Dynamite since siguro from August until October. Kasi ito yung mga pinagpipilian kong dress na gagamitin for Thanksgiving at saka sa Christmas party namin. So, marami kasing event ngayon. So, syempre may mga pictorials pag autumn. So, ito siya. So, lahat po yan mga Dynamite brands. Kasi ito talaga yung favorite ko na brand dito sa Canada dahil maganda yung quality at saka yung tela niya talagang maganda dito. Bagay siya sa weather. So, lalo na to. So, napakaganda nitong blouse na to. Matagal ko nang hinahanap yung ganitong style kasi medyo fit siya. Turtleneck, backless siya. Pero knitted siya. So, yan. So, ang price nito is nasa $4.99. 49 Canadian dollars. So, hindi ko pa nagagamit to. So, plano kong gamitin ito for office or sa travel na din. Kasi ang ganda talaga niya nung sinukat ko to. Tsaka, syempre, nakita ko to sa catalog nila. Maganda siya talaga. So, ito naman. So, another favorite top. So, common lang to guys. Pero, itong tagal ko na rin kasi naghanap ng mga ganitong design na yan, may button siya. Meron din ganito sa Zara. Pero medyo maluwag kasi sa akin yung size ng Zara. Kasi ito talaga, extra extra small. So, ang price ito is nasa 54 Canadian dollars. So, ganun nagre-range yung mga blouses ng Dynamite. So, common lang siya pero ang ganda nito. Kahit saan pwede mo i-pair. At saka ang ganda ng fabric niya, makapal, pang winter talaga. So, ito is yan, forever siya. Ito, yan. So, nakadalawang tops lang ako. So, ito naman yung favorite ko. So, pang autumn dress siya. Nagsaganap talaga ako ng mga fox leather. Kasi first time kong bumili ng ganito. So, bagay ito sa autumn. So, maganda ito i-pair sa furry coat.
at saka sa boots. So, two-way siya. Pwede siyang tube, pwede rin may strap. Pero mas maganda yung strap. Walang strap. So, ang price ito is nasa 69 Canadian dollar. So, ayan siya guys. So, hindi ko pa ito nagagamit. So, yung pinaka-favorite color ko at saka design ito. Bodycon dress siya. Pwede rin itong tupiin para magiging mini dress siya. So, ang ganda ng color nito. Ito yung favorite color ko kasi talagang pang Christmas. So, hindi ko pa sure kung saan ko ito gagamitin. Kasi pwede rin kasi itong pang formal events. So, napaka-versatile nitong dress na to. So, nasa $69 din siya. So, yan. Ganda. At saka ang kapal niya, na parang kahit nakasleeveless ka, hindi ka ganun, hindi ka lalamigin. Kasi yun ang gusto ko sa Dynamite, na parang pag sinuot mo siya, kahit winter, kahit dress pa siya na parang pang summer, hindi ka basta-basta giginaw. Naghanap ng ganitong style, yung satin silky. So, nabili ko to online sa Dynamite kasi meron silang exclusive offer. So, medyo pricey nga lang siya. Nasa 74 Canadian dollar. So, hindi ko pa nagagamit guys. Isa rin to sa pinagpipilian ko for Christmas party. Kasi pang Christmas talaga yung color niya. At saka, napaka-elegant. Para bang, talaga yung mga favorite ko na color. Yung mga dark green. So, para siyang, napaka-elegant niya. Tsaka, magagamit mo siya lalo na sa mga magagandang occasion, events, travel. Another thing, ito, dress na halter. Since mahilig ako sa halter at saka sa mga long dress, so ang ganda nito nung sinukat ko siya. Talagang fitted na fitted siya. Ang ganda ng fitting at saka yung tela niya is stretchable. So halos lahat naman na nabibili ko is stretchable. So, yan. So, ang price nito is nasa 69 Canadian dollars. So, ganun din siya sa mga ibang dresses na nabili ko. At ito yung possible na isusuot ko sa Christmas party namin. So, ang ganda niya. Parang, ano talaga siya, all around occasion sa mga parties. Yan. At isa sa mga favorite na design ko, style, summer dress siya. Pero yung tela niya is maganda. Pang summer, pang travel siya. Pang Instagram. Price ito is medyo pricey nga lang siya. $79. Ito na pala yung pinakamahal na dress na nabili ko sa Dynamite. Kasi nasa $79 siya. At saka ito yung madalas na nakikita ko sa mga Instagram model. Common lang itong dress na to, black na. Ang ganda, may string siya. Tsaka parang garterized tong bandang rib part. At saka parang ano siya. Yan, summer dress talaga. So, hindi ko ito nasuot nung bago matapos yung summer kasi wala akong mga event. So, napansin ko, bili lang ako ng mga dress na parang, kasi minsan kasi, mas gusto ko yung prepared ako kaysa yung saka pa lang ako bibili kapag malapit na yung event para at least hindi ako magka-cram. So, ayan guys. So, talagang nagiging hobby ko na kasi dito since sa Canada yung mag-check ng mga clothing line. So, ito yung parang pinaka-gusto kong brand dito. Kasi itong Dynamite na to, parang wala kasi ito sa ibang countries. Kasi parang Canada product nga kasi to. Kaya medyo ano rin naman siya. Pero quality naman siya. Talagang worth it naman. So, lagi ako nag-check lagi kung may sale. So, yan. Minsan kasi, pag sobrang ganda ng item, madali talaga na silang ma-out of stock. So, minsan hindi ko na kailangan hintayin yung sale. Talagang binibili ko na siya kagad. So, yun lang guys.